So what I'd like to say next is, what is a moment where you felt everything is changing for P-pop? You really felt that you can see where it's going, where the future is. You know, Kuya Pablo, ikaw na yun. uh, Aya, could we hear from you on this one? Yun, so napakagandang tanong. Ito yung masasabi kong isa sa mga tanong na talagang hindi ko in-expect yung sagot dito ng isang member ng SB19 na si Josh. Pero pakinggan muna natin yung sagot ni Aya, which is yun yung nag-trigger para masabi ni Josh yung gusto niyang sabihin about sa Bini. I guess there are a lot of times, big or small things that we can say, oh, it's really being seen not just here but across the world, and hopefully it's gonna magnify. And for me, that time when we did a tour in Canada, and then we were very nervous and scared because it's our first time to have our own concert outside the Philippines, so we didn't know what the reception would be, how they would take us and accept us. So that time we were very grateful and blessed how not only Filipinos who attended our concert, but there are also like other races, Yes. different ages who were there, and they were very happy to see us, and knowing that not everybody was all Filipino. So that made us think, oh, okay, there's really a chance that we can have our music be heard across the world, and hopefully it's not just us but all the other artists who are really striving and doing their very best, and pouring all the love to their craft, gets that kind of treatment, because I know we all deserve that for those artists who are really trying. Yeah. Amen. Grabe, ang ganda ng sagot ni Aya, napaka unselfish at napaka-honest. Oo nga naman, hindi ko sure kung sila yung first na P-pop group na talagang nagkaroon ng solo concert sa ibang bansa. Pero yun nga, sa bandang ending ng sinabi niya is hindi lang para sa kanila yun. Mas marami pang deserve, or may iba pang mga deserve na P-pop or ibang artist na talagang dapat ma-recognize sa ibang bansa, which is yun nga, Bini yung isa sa P-pop group na nanguna pagdating sa mag-perform or magkaroon ng solo concert sa ibang bansa. So ito na yung sagot ni Josh, or merong inad si Josh sa sagot ni Aya, which is talagang sobrang nagulat ako, and tumaas yung respeto ko lalo sa SB19, although I'm a Bloom fan. I'm a Bloom pala. Sorry. Cum laude. Can I actually add You know- something? Oh yeah, go ahead. Josh. It felt like P-pop really changed everything, and parang naramdaman ko na ito na talaga yung revolution when actually Beanie made it. So to be honest kasi before parang nangyayari medyo mahirap for other P-pop artists as well to syempre to cross borders ganun. But ever since Beanie made it, parang naging inspiration din sila for other P-pop artists to strive more, na may pag-asa talaga with the P-pop. Kasi matagal na namin pinupush as collective, lahat naman ng groups dito talagang matagal na pinupush. Pero when they made it, kasi before kami parang nagtutour kami, pero parang hindi pa namin, parang nare-reach namin yung audience, pero parang iniisip namin kung mas marami tayo, mas maraming ma-reach tong P-pop na ginagawa namin. So when they actually did it, parang sobrang, actually even me na-inspire ako dun sa movement na yun, na parang it's finally happening, hindi lang to for now, for sure yung mga susunod na generations mas marami pang magbo-blow up. Yeah. Actually, Ayun, bago sumagot si Ken, yan, bagong lahat. Sobrang ganda nung sinabi ni Josh. Ito naman,
Although syempre may mga pinagdaanan din yung SB19, no. So, ibang klase rin yung pinagdaanan nila, and sila yung talagang nanguna, and ang tagal na rin nila sa industry ng P-pop. Pero yun nga, sabi ni Josh na parang simula nung makita niya na yung goal, as in nagkaroon ng concert sa ibang bansa, na revolutionize nga yung P-pop, which is alam naman natin, no, dyan yung G22 na mas na, alam ko mas nauna rin sa, or halos kasabayan din ng BINI, at iba pang P-pop, na which is yung BINI talaga yung sabihin nating nagkaroon din ng bukod sa talent nila and sa charisma, syempre ABS-CBN yan, so maraming contact sa iba't ibang bansa, and yun yung naging way para sa ibang P-pop group na ma-inspire, or let's say sabihin nating kaya pala, no, kaya pala, lalong lalo na yung SB19 back in the days na talagang aminin natin, nag-i-struggle din sila, although meron silang sariling success sa kanilang mga fans sa 18s. Talagang masabi, yung sabi ni Josh na simula nung ayun, makita niya yung nag-strive ang BINI is hindi siya, parang yun na yung pinaka masabi niya na kaya pala sa ibang bansa. So yun, sobrang grabe yung sinabi ni Josh doon. Parang yun nga, gaya ng sinabi ni Josh, ngayon, yung mga events, concerts, kung mapapansin nyo po, dumadami na yung mga nai-invite na P-pop groups. So, yun yung isa sa nakakataba ng puso na nakikita natin yung improvement nung growth nung P-pop community. Actually, like, especially in the last few months, we've seen so many concerts with so many P-pop groups and selling out constantly, and the launch of so many new groups as well. So it's obvious that the Philippines can see it, the world can see it, and you guys are leading the way for what's happening. That's amazing. I guess I'd like to go into next. What do you admire about each other's groups? So okay, wait, hold up. Okay, Gwen, what can you say that you admire about SB19? Our kuyas, SB19. Yes. Ako Mic drop. grabe naman, di pa ako Sorry. Grabe, di ba sumasagot si Gwen pero mic drop na. Mic drop. Yes. Hala, ako po personally, sobrang naaalala ko pa nung mga times na nagsisimula sila. And as in, sobrang amazed ako. Siguro yung as in number one na ina-admire ko sa kanila is yung determination, kasi they really opened the door for especially sa P-pop po. Totoo. And the discipline and and of course sila din po yung nililook up namin, lalo nung trainee days namin, 'di ba? Lalo nagsisimula pa lang yung P-pop nung time na yun. Sobrang grabe, the talent. Ako po, add ko lang po, dahil yun nga po, nagsa-start pa lang po kami, talagang sila yung parang nakaset na okay, dapat maging parehas nila kami. Yes. So, The standard. gusto po namin yung nag-take po talaga sila ng risk na mapakilala yung P-pop. Parang sila talaga yung nangunguna. And alam niyo po yung tinake nila lahat ng negative muna bago, I mean, para safe naman yung, parang ganun po yung. Oo, actually totoo yun, no. May napanood akong parang interview panel siya ng SB19. Grabe yung although hindi naman nilalait si Estelle nung isang gay na reporter, pero grabe, para siyang minaliit. Buti na lang nandun si Josh and magagaling silang sumagot na hindi pa rin nakakabastos, although nakaka-offend talaga yung mga pinupukol sa kanila. Siyempre alam naman natin nung mga una sa physical ni Estelle, lalong-lalo na parang sinasabihan siya na para siyang na bakla dun sa na yun, sa interview na yun, which is talaga nakakainis yung interviewer na yun, na para maliitin yung SB19. So yun, tama yung sinabi ni tama yung sabi ni Nicolette, na sila yung parang
since sila yung nauna, sila yung sumalo ng mga, or sila yung naging shock absorber ng mga Pinoy na nagsasabing walang mararating ang P-pop. Ayun, so tama yung sinabi ni Colette doon, and saludo ako sa SB19 dahil naging maratag sila, and meron silang iba't ibang pinagdaanan talaga. Magkaiba nga lang ng level or scenarios. Parang ganun yung nangyayari. So, thankful kami na sila talaga nag-start na. Alam nyo yun, iset talaga yung standard. Okay, ganito ang excellence na pinapakita ng P-pop. Parang ganun. Kasi yung time po nila, sobrang hirap talaga na like buksan yung door Yes. for P-pop. Totoo. Sobrang hirap i-please ng mga tao. Yeah. Natatawa ko nung time nila. So sorry. 1990s pala lang sila. Yung time nila. Pero totoo kasi yun eh. Parang nung time ng SB19, nag-start pa lang sila. Parang napakahirap talaga. Siyempre, sinabing pag may nakita sa kanila, ginagaya yung Korean, yung K-pop gaya, ganyan. Tapos, siyempre, kumpara mo yung mga itsura, itsura ng SB19 sa mga K-pop na talaga, yung mga K-pop kasi karamihan naman sa kanila talaga, nagpaparitoke, di ba? So yun, so katakot na pambabash yung natanggap ng SB19 that time. And syempre dahil nga sa alam naman natin na sobrang mahal ng SB19 yung mga fans nila, is talagang hindi sila binitawan. Yun yung naging source of strength nila. So kaya nila kinaya din yung mga pambabash nila, and ang galing talaga nilang sumagot, as in si Josh during that time. Siguro pag may time, gagawin ko ng reaction video yung panel interview na yun ng SB19 nung mga back in the days ng mga bago-bago pa lang sila, para malaman yung sinasabi ko. Pablo, ilang dekada ba? Hindi, pero okay naman, gets naman, nung time nila. Oo. Hindi siya training pa lang kami. kayo. Tama ka naman dyan, Gwen. Oops, sorry ulit, meron ulit ads, pasensya na. Di ako naka-premium. Wala I am tayong your pang-premium. personal AI partner, Lily. I can interact with you without any limitations, anytime, anywhere. I think Tama ka naman dyan, Gwen. No, I mean, P-pop pioneer. we gotta be honest though. I mean, I've seen clips and videos of those interviews during that time, and it was really harsh how the media and everyone really Yeah. treated you guys. When you guys were like opening the doors, you guys were breaking barriers. You guys, Yun, so sinabi nga ni Brett, no, na yun, tama yung sinabi ni Brett na talagang back in the days talagang grabe yung mga judgment sa, yun nga, sa SB19. Kasi sila lang naman talaga alam ko na na talagang litaw na litaw sa media that time. Yun, grabe rin yung determinasyon ng SB19 talaga. And masabi ko na yun, sila talaga yung nauna, sila yung front na humarap, no. Kumbaga sila yung naging shield ng mga bagong P-pop ngayon. Siyempre kasama na rin yung Beanie doon during that time, kasi train pa rin sila, pero SB19 nandiyan na, nakikipag gera or nakikipagsapalaran kasama ng mga 18. And so sobrang ang ganda ng interview na to. Sobrang humble, no, ng mga member ng SB19 saka ng Beanie. were pushing it forward, and this wouldn't be happening without that. That's the truth. You know what I mean? And it doesn't make sense to me why it had to be like that, because your talent is undeniable. Okay. Let's go. Let's get away from that negativity. Actually, okay, game. Let's do it. Hindi, pero kasi, ngayon nga, mas nakikilala na yung P-pop, mas marami ng eyes.
So, mas marami ring batikos, mas marami ring criticisms. Wala lang, parang recently, nagkaroon ako ng parang detoxification pagdating sa social media kasi parang sobrang dami na ng negativity na nakikita ko. So, ayun, nagpahinga muna ako. Tapos, kinabukasan, bumalik na rin. 5 minutes later. Parang sabi nga nila, di ba, pag ang puno ay hitik sa bunga, talagang lalong binabato. So, since everyone's attention nga is nakapokus na sa sa P-pop, ganyan. So, syempre, mas maraming tao na pwede kang punahin. Like, syempre, social media, anyone can say anything about you, regardless of what you do. Even though, kuwari, you're not doing anything wrong or you're just doing what you love, makatanggap ka talaga ng mga kakaibang mga mindset na tao na yun, saktong-saktong sinabi ni Pinuno, ano, si Pablo. So, recently nga, yung nangyari sa Bini, yung issue nila na, yun nga, yung mga, bakit, kaartihan sa pagkain. Well, hindi yun kaartihan eh. It's natural yun eh. May kanya-kanya tayong panlasa, di ba? Kahit sabihin natin, mahirap ka, kung talagang hindi mo trip yung pagkain na yun, hindi mo siya gusto. So, nagpapakatao ka lang. Hindi yun kaartihan. Ayun, so tama yung sinabi ni Pablo doon na talagang kapag ito, sabi ko na yung Bini, di ba? Ano na sila eh, nasa tugatog sila ngayon ng kasikatan, talagang konting galaw mo lang talaga may masasabi at masasabi sila. Yun nga lang, napakalakas din ng personality kasi ng Bini, which is yung mga ganong issue, yung tulad ng mga ganon ngayon tungkol sa mga pagkain na yan, wala sa kanila yan, tatawanan lang nila yung mga yan, and hindi siya ganun kabigat actually. Ayun. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga komento nila. Pero this is just a reminder for everyone who's trying to achieve the same dream as the two of us, the group dito. Kasi talagang madaming magbabatiko sa'yo regardless of what you do. So, baka kasi panghinaan sila ng loob or parang it breaks them pagdating dun sa mga pangarap nila. Pero just battle it out. Talagang ganun talaga eh. Lalo na kapag exposed ka. Mas maraming tao na pwedeng magsalita para sa iyo, patungkol sa iyo. So, ayun lang, gusto ko lang sabihin na kaya niyan. Talagang pagdadaanan niya para maging mas malakas ka. And for as much as there is, I mean, I wouldn't say there's a lot of negativity, but for the negativity, there's just as much or more love or positivity right now. And that's what we need to focus on. Sorry. Ads na naman. Brand new online shooting roulette. In this game, you will experience taking on higher risks. And that's what we need to focus on. Yes. Truly. Yes. Actually, add ko lang din po regarding dun sa parang, yun nga, because of social media, lahat nakatingin sa'yo. Siguro, habol ko lang din yung what we admired sa Bini naman is parang, nung nagsisimula pa lang din kasi po sila, actually, nakikita ko rin sa Twitter yung mga, meron pa kayo yung one take na performance. Nasa loob pa kayo ng bahay ni Kuya nun eh. One take. Yung ay, Ari ko, Mambo. Yung Basta colorful yung song. Oh my God. Oh my God. Hindi naman alam. Pa-take down ko. Hindi nga, parang, di ba, nasan nga ako, yun. Basta parang, what we admire din sa Bini kasi na parang ang daming, di ba, ang dami ng mata ngayon. Pero the way they present themselves, parang totoo pa rin. So, feeling ko isa rin po yun. Bukod sa, syempre, you know, how talented they are. We know how disciplined pag nag-perform sila. Pero po, siguro isa yun sa naging key, yung pagiging tao ng isang artist. So, yun po, parang kung makikita natin kung gaano sila nakakatawa, kung gaano katotoo sila. Actually, ayun nga, parang lagi kayong lumalabas sa mga feed. Parang matutulog na ako, lalabas kayo. Nakakatulugan ko yung mga super haba na live nyo sa isang app. So, yung mga ganun nyo na nakakatawa yung mga pinaggagawa nyo, yung mga, parang hindi kayo, alam nyo merong limit, pero hindi kayo nahihiya or natatakot na
Kasi normal yung mga bagay-bagay. Meron mga topics na parang iniisip natin, hala, celebrity sila, dapat hindi Tama. sila magsasabi or gagawa ng ganito. Pero, parang, so, that's parang nakaka-inspire siya sa lahat ng tao na nakikita nila na even though you're up there, You're still a human. parehas pa rin. I think that's basically what you call P-pop. That's how you define P-pop. Kasi authenticity namin yun, tsaka yung personality as being Filipinos, hindi yan katulad ng ibang countries na ma-replicate or hindi sila makaka-relate eh. The humor, Yung the humor yes, original. Diba? And that's P-pop. Tsaka one thing din po na napansin ko sa Beanie, katulad sinabi ni Justin, parang ano yun yun yung isa sa parang selling point ng group nila is for being real, and nakakatuwa yung mga clips nga na napapanood nyo. And one thing din na talaga napansin ko is, hindi sila sumuko and hindi mo mapapansin na napapagod sila sa ginagawa nila. Parang every time na napapanood ko sila mag-perform, pag nami-meet namin sila, parang every time It's been a long day. Hindi. Babaguhin ko ba ulit? Hindi. Super happy sila. Nararamdaman ko yun. And I think they really deserve kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon. Kasi alam ko naman na nung time na nagsisimula sila, syempre, alam mo yun, parang nasa isang lugar sila na parang kailangan gawin nila yung kailangan sabihin sa kanila. And sabi ko, parang, gets ko na to. Gets ko yung ganitong klaseng idea and paano binuo yung ganitong group. Tapos, all of a sudden, nakita ko parang lumalabas na yung totoong sila. Like, nagjo-joke na sila, parang nagiging maskwela na sila, and may personality na sila. Sabi ko, parang ito talaga yung Beanie. And this is yung nakikita ko na parang mas mamahalin ng mga fans nila. And true enough, nung nakilala nga sila isa-isa, talagang mas nag-boom talaga yung Beanie lalo. And yun yung nagustuhan ko sila, parang nagustuhan ko sa kanila, parang nakakatuwa pala talaga sila. Kasi pag minsan nagmi-meet kami sa event, parang hi lang talaga. Hi, hello. Pero nung tumagal-tagal na, parang nakikita ko, mga kalog din pala talaga itong mga to. And base nga po doon din siguro na answer na to ni Pablo before, P-pop for us, ang P-pop ay sumasalamin sa buhay ng isang normal na Pilipino. Salamin. So, tama, salamin. So, tama nga, parang kaya rin masasabi nga natin na talagang super relatable and super Pinoy talaga ng P-pop kasi nga tayo rin ng kakaintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, I guess, yun po yung nagustuhan ko personally sa Beanie. Ang gusto ko sa Beanie, music po nila. Yes. Yan, sa pa yan. Siguro po lahat naman ng P-pop groups. Kasi, Wait lang, grabe. Ang hirap i-interrupt ng SB19 doon. Ang gaganda ng sinabi ng members, grabe, from Justin to Josh to Estel. Tama yun eh. Ako, to be honest, hindi ako fan ng Beanie before. Pero nung napanood ko or napakinggan ko yung music nila, ang gaganda ng songs. Tapos, lalo na nung napanood ko yung mga Beanie Core or yung mga live nila sa Kumu. Ano sila parang authentic, genuine yung yung pagkatao nila. Kahit sikat na sila, alam mo yung relatable yung mga ginagawa nila na pangmasa, ganun. Sa pangkaraniwang mga tao, sinasabi yung mga bagay na ganun. Yun yung talagang nagustuhan ko sa nila. Kaya siguro naging fan ako ng Beanie sobra. As in, ewan ko, hindi ko alam kung ma-consider na isa akong bloom, pero sobrang apektado ako if may mga namabash sa kanila. Pero yun nga, mabalik tayo dun sa sinabi ni Ken, ni Josh at ni Estel. Ang Beanie kasi talagang totoo yung pinapakita nila. Sobrang kalog. Lahat sila may mga personalities na talagang relatable. And then sa sinabi naman ni Josh, yes, true yun. Sa Korea, yung K-pop, talagang sobrang hindi na parang robot na yung datingan ng mga K-pop doon. Unlike dito nga, sa P-pop is talagang makikita mo na kalog sila. So yung mga salitaan nila is talagang makaka-relate ka. Yun. And pakinggan natin yung sabi ni Pablo, which is isa rin sa totoo talaga about naman sa music ng Beanie. Yung music po namin SB19 para laging galit sa mundo. Parang, ganun kami Sino ba lagi. kasi gumawa? Ayun, comment ko lang din,
yes, fan din ako ng SB19, no? Pero I respect them. Actually, sa totoo lang, ang talagang nauna kong nagustuhan na P-pop is G22. Tapos, ayun, second is Beanie, then SB19. And then the rest, yung Kaya, yun yung bagong yung Wink, Raya. So, yun, yung ibang P-pop pa na mga bagong generations, generations ngayon. So yun, so tama sinabi ni Pablo na napansin ko nga sa mga kanta ng SB19 lately, parang para siyang maggalit, no? Pero hindi ko lang, parang Big Bang ang datingan, ganun. Pero grabe yung kanta nila na love, pero pag bumalat naman sila ng love song is talaga namang pamatay talaga. Ang ganda, like yun nga, yung Mapa. And then yung meron siya kinanta about nakalimutan ko yung title, basta meron siyang Time sa title na kinanta nila yun sa sa Rappler and sa Wish Bus. Napakaganda, and ang gaganda ng mga boses nila. Siguro masasabi ko para sa akin na pinanaganda ng boses kay Ken. Si Estelle Given na yan, lahat man sila, pero para sa akin si Ken. And then si Josh, meron siya mga solo songs na lang nagustuhan ko din. Kasi very unique din yung yung style ni Josh, no? So yun lang, mabalik tayo kay Pablo. Kaya huwag mo sasabihin parang galit. Huwag ka magtaka. Tapos parang sobrang Refreshing. kapag nakakapakinig ka ng music ng ibang groups na, syempre, may paborito akong kanta yung Lagi. Hindi ko talaga ganda nun. Favorite ko talaga yun. Kasi isipin mo kapag nakikinig ka ng SB19 tapos nasa biyahe ka tapos galit yung kanta tapos galit ka lalo. Nagmumura ka tapos tugtog mo, what? Gusto mo parang light lang. So, yun yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanila kasi talagang yung music nila very light. Yes. Siguro yun din yung magsasabi na yung difference nila sa ibang grupo. Tsaka yun din pala, ang hirap ng parang sobrang complicated nung tanong na what is P-pop, what makes it unique. Pero sa totoo lang, madali lang naman talaga siya sagutin. Parang pinapakomplika lang natin. Hindi, sa totoo lang. Kasi di ba parang lahat naman tayo iba-iba. Iba-iba tayo na tao. Though, lahat tayo may mga same din, kumbaga. So, we have our differences, but at the same time, we have our similarities. Ang galing mo doon. We have our similarities. So, technically, if you try to be yourself, you're already doing something unique. So, bakit mo papakomplikahin? And I know naman na ang mga audience natin, hindi naman mga bobo. Ay, hindi naman. Hindi naman sila. Let's be honest. Let's be honest. They will know if something is not authentic or something is not Tama yun. true or... Yun, totoo yung sinabi ni Pablo doon, no? Ayan, tulad niya, no? Nagsabi siya ng word na bobo, pero for sure, para sa 18 and para sa ibang P-pop fan, natural lang yun eh. Pero kung sa Korea siguro yan, ewan ko, hindi ako sure pero kung sa Korea siguro yan or sa ibang big deal yung word na ganun. Pero sa atin, as a fan, parang wala, natural lang, tao lang eh, 'di ba? Tao yan eh. Di siya ganun ka big issue. So, ayun, although syempre siguro sa management nila sinasabihan sila na iwasan yung ganyang word, pero yun nga, again, authenticity. Sabi nga ni Pablo, kung malalaman ng audience or ng fans kung totoo ka sa ginagawa mo or kung ano yung nafe-feel mo sa harap ng camera or hindi, kasi nga authentic ka, which is yun yung isa sa mga talagang nagustuhan ng mga tao or ng mga fan sa P-pop. Ayun nga, kung peke. So, yun yung nakikita ko, napapanood ko sa kanila na very, lang sila, parang normal na mga tao, talagang pinapakita nila yung sarili nila, tapos talagang yun yung nakaka-attract ng mga audience. And I think kapag nag-perform kami sa ibang bansa or saan man mundo, parang nakakatakot. It's scary to think na paano tayo magpe-perform, but yung pinaka-answer talaga doon, what makes us special is being ourselves. So kung magustuhan nila tayo dun sa pinaka-authentic na sarili natin, I think yun yung pinaka-successful na pwede natin gawin para sa P-pop or para sa culture natin. And if they came to love our culture, then
yun na yung start, yun na yung meet siya ng lahat. So, yun lang, yun yung gusto ko sabihin. Hindi naman kailangan pikirin. Tama. Yay! Pablo for class president. Nice one, Pablo. I totally agree. I mean, I was having a conversation with Sir Gary B the other day, and we were talking about this. What can we do to further what's happening right now in OPM? And it's a simple answer. Be yourself. As cliche as it sounds, being yourself is the way that this whole You thing will are go further. shine like a Because star. what we want the world to see, we want them to see Filipino culture. We want them to see Filipino identity. And how do you do that? Be yourself. Ay, ads. Imagine a 30-year-old manga adapted into a game as the officially licensed IP mobile game. And how do you do that? Be yourself. That easy. Brett, may sabihin din ako dyan. Kasi what is scary is, usually kasi as an artist, you really have to offer something to your fans, right?